kapatid, kumakaripas sa bilis na Disyembre. Akalain ninyo, now on its second week na tayo. Blockbuster! At welcome back din po sa Mana! Fresh from Singapore! Kapatid, represent kami. Yes! Media Quest is there, Sir Pete, Yes! Piolo, Gretch, Miss Cathy, Yes! everybody. We were so happy hanging out together. Kaya naman po, heto na, maaga rin syempre, Mama at aking mga siblings na na-miss ko talaga ang ating pa-caroling ng mga miyembro ng Coro Catabile. Oh, tama ba? Did I say it right? Correct. Oh, did I say that right? Tama. Yes. Nakakasosyal kasi yung pagkakasabi. Kuha mo. Naku, makapaniwalang alas 5 pa lang na umaga. Ganyan na yung... Mama, isipin mo na lang. Oo, ba't ganun, no? Angela. Don't ask me. Mamaya may jamming pa tayo with them. Pero for now, pagbati po muna ng maupay nga aga sa mga kapatid nating waray this Monday. Pagbati rin po sa mga kapatid natin naka-holiday today. Naku, ngayong araw nga po ay pinagdiriwang natin ang Feast of the Immaculate Conception. At kapag nga po ganitong araw, extended ang weekend sa madami, abay more fun na yan. Parang ito pong pag-uusapan natin sa... Anong latest? Sa pagbabalik ni Dimples Romana ngayong December 8, Immaculate Conception. Una na sa viral na entry. Ito po, lahat ba nakasabit na? Going back to Honolulu. Yan po kasi ang effect ng trending na performance ng singer na si Darren Espanto. Kung di nyo pa alam yan, ito po. Going back to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui Wowie. Going back to Honolulu just to get that Maui Wowie. Pumatok po at talaga namang pinag-uusapan ng performance si Darren Espanto sa saliw ng kantang Maui Wowie ng American rapper na si Kid Cudi. Ang boses kasi ni Darren, catchy with matching vocal stimulation. Kaya marami ang napagaya. Isa na nga po dyan, ang kapwa niyang singer na ni Darren na si Jason D na hindi lang boses ang kuhang-kuha, pati santong itim. Talagang ginaya with biceps pa yan. Ito. Maui Wowie, that Maui Wowie. Going back to Honolulu just to get that Maui Wowie. Going back. Eto, member naman ng boy group na Vixon na si Franz Chua na carried away na ata at tinuloy-tuloy na ang kanta with mashup. Concert yarn. Going back to Honolulu just to get the Maui Wowie, the Maui Wowie. Whoa. Yeah. Catch me, I'm falling for you, and I don't know what to do. Going back to Honolulu. Talagang bumalik siya dun sa ano. Parang may sabaw eh. So yung kantang Maui Wowie. May sabaw sa loob ng bibig, ayaw mo. Mainit, no? Mainit. Paano Ano may sabaw? So yung kanta ni Kid Cudi, Maui Wowie, yun yung... Kaya pa nakikita ko sa ginawa niya. Bakit? Sa gym, ginaya niya sa gym. Sabi ko nga gayahin niya sa, ano, Kaya pa nakikita ko sa biyahe. internet, may mukha ni Maui, yung ano yung artista, yung isa. Maui David, Maui Taylor. Maui Taylor, tsaka ni Wowie de Guzman. Kasi Maui Wowie. Si Maui Wowie. Una na, sabihin na talaga natin, napaka-talented talaga niya si Darren Espanto. Wala talagang hindi kayang gawin yung batang yan. At para mapatrending mo yung kantang yan habang nakasabit ka sa, cutie! Pwede, ayan, pwede nakasabit sa jeep, pwede nakasabit sa shower, ano pa kaya, di ba? Ayan. Mama, actually, yung yung tone of voice na yung parang may vocal stimulation, trademark niya yan. Di ba si Sir Gary V nga ginagaya? Yes. Diba, alam na alam mo. Si yes. Jaya, alam na alam mo. So, you know what? I'm so happy may mga kabataan ngayon, OPM artists na nagkakaroon na at nakikilala na natin para sa kanilang mga trademark voices. Sariling Ano ba, identity. Angela, yung vocal stimulation? Ano yung ginagawa niyo mga singer? Ano ba yun? Actually, ngayon ko lang narinig. It has to be charot. Saan? Alam mo, ito yung na-miss ko talaga. Yung pagkanta ni Angela? Hindi. Yung parang mabasag ko na lang yung illusion niya. Pagyayaman ko dito sa kanta. Kala mo eksperto. Pero ito ha, ang hinamon! Actually, sabi ng mga
netizens, Anger, anong sagot mo dito? Ayan na. Ako nakasabit din, no? Nakasabit. Ang ganda na acoustic sa banyo. Share ko lang, di ba? Doon kayo magmawi-wawi. Tama, mawi-wawi. Pala yun. Ako, ang dami nating masayang kwento ngayon. Ayan, ha? Ito pa. Ito pang isa. Ginaya ng maraming netizen. Ito namang entry namin ni Angela. Ito sa atin, Angela, ha? Okay? Naku, ang daming nagtititili dito. Patingin. Ito, surprise performance ng isa sa mga OG crush ng bayan na si Wendell Ramos. Naging highlight ng comeback concert ng Sex Bomb. Stimulation din ba yun? Ewan ko, pero wala to, parang wala. Ibang klaseng stimulation. Okay, maaga pa. Ito, mukhang dadami na naman ang magkakakrush dito kay Wendell dahil looking forever young at forever makisig. Kasama pang iba pa niyang kaibigan na sina Michael V, Ogiel Casit at Antonio Aquitania. Yeah. Correct ka dyan, Mami Chiki! Tamang-tama! Ito ang isa sa mga Sex Bomb member na si Weng. Caught on cam ang reaction. Kaya ang comments ng netizens, gets out! Taas daw kamay ng mga pinalaki ng Sex Bomb dancer. Tanggawa yung mga spaghetti pababa dyan. Hindi lang, tsaka every birthday nga natin, nagiging sex bomb Sex tayo, bomb. di ba? Happy birthday, sex bomb, Chiki! Oy, pero diba, kahit ang Gen Z ngayon, kilala sila. Yan talaga, pagka they stood the test of time kasi walang katulad ang Sex Bomb. Pati You si gotta Wendell. give it to the guys, no? Kasi syempre meron sila mga counterparts na, yun, sina Wendell, I think sina Josh din ba? Tama ba ako? Yes, sina The Josh. husbands of Zamora. the Sex Bomb also are there. So, you Correct, gotta give it to them kasi grabe yung edaran nila, Rochelle, ah. Pero, grabe naman ma-fit na fit, parang ikaw. At Parang pati bata the pa voice lamang. lumaban. Yes, so lumaban. Yung alam mo na parang kumaga parang inalagaan pa rin talaga nila yung sarili sarili nila nila. over the years. So, yun. Yan ang nga. Congrats! Oo, yun na nga, Mama. Eto, dito na tayo. Dito naman, Mama, serious mode muna tayo para sa ating pong last item for today. Music director na si Paolo Valenciano, naku, nabasa ko ito. Naglabas nga po ng kanyang saloobin ukol sa aberya ng katatapos lang na JBL Soundfest. Sa kanya pong social media post, ipinaliwanag ni Paolo na nawalan na siya ng control sa nasabing event dahilan para magkaroon ng 2-hour delay. Pinaka-naapektuhan umano rito ang grupong Cup of Joe at singer na si Rico Blanco. Humingi rin ng paumanhin si Valenciano dahil umabot pa raw sa puntong kinailangang sunduin ng motorsiklo ang mga miyembro ng grupo matapos maipit sa mga traffic. Hindi naman po idinitalya ni Paolo pero may mensahe siya kay Rico na tinawag niyang hero, aniya. Tila hindi na meant to be na magkatrabaho sila ulit. Alam mo, hindi ko actually alam kung anong nangyari nito. Alam mo ba? Feeling ko ikaw alam mo. Hindi, wala. Nakita ko lang din Wala yung post siyang ni masyadong, Pao, ano pero details. Oo, wala masyadong detalye. Pero yan talaga, alam mo, sa mga concert organizers and sa mga staff, yan yung mga nightmare na ayaw nila talagang mangyari sa kanila, yung magkaroon ng mga delay sa shows nila, di ba? Kasi as much as possible, we want it to show it on time, di ba? Mag-start sila on time, pero due to circumstances that we don't know yet, ay nagkaroon ng mga delays dyan sa mga Agree ako doon kasi si Paolo, of course, son of Mr. Pure Energy Gary V. Nandun siya sa, kumbaga, yung at nakatawa ko sa isang mga event si Paolo. Gusto niya tight kasi gusto niya tak yung talagang Tama naman. tuloy-tuloy, 'di ba? Yun yung ano. So, pero di nga natin alam kung ano yung talagang nangyari. Mamaya alamin ko yan. Although, nabasa natin sa comment section na may mga tao rin who were complaining na wala daw enough drinking water within the vicinity. And you cannot leave kasi, tama? Yeah. Naalala mo dati, merong ganyan na kailangan lahat ng mga kiosk meron. And then in one comment, meron pang nagsabi na they needed to drink their medicine. They went to the medic kiosk. Wala din daw drinking water. So, nakikita ko, sumasagot si Paula at sinasabi niya, I will take note of this and I will tell, tama ba ako, wife? Producer ba yung wife niya? I'm not sure. Not sure. Pero parang he will tell the authority na sasabihin nila na ganun yung nangyayari. Kasi syempre siya
as a director, I'm so sure hindi naman niya yung nalaman kaagad. Yeah. Pagka ganyan, mga logistical nightmare talaga. Yung may kinalaman din sa traffic yata kasi nga pinasundo pa. Pinasundo pa sa motor. Eh, yun naman talaga naging headline nung Sabado. Ay, mama, nakita ko naman din talaga. Christmas rush na eh. Oo, kaya grabe. December. And the concerts are playing every weekend. Buhay na buhay naman ang ating OPM, no? Concert scene, Pero yes. with that kasi comes a lot of heavy traffic, comes a lot of logistic nightmares. So, really important to take note of these things na nangyayari para maiiwasan sa susunod. Yung Planning ganito. talaga. Kaya kasi minsan kahit gaano ka Planning? ka, kapag bigla kang tinamaan na kunwari, may isang na-accident sa ganito, nag-bottleneck, hindi mo na masabi. Sunod-sunod no? But you know what, Paolo? What I really admired about his post is that he's the leader of the ship, you know, the captain of the ship. yeah. And for him to have humility to say, eto pala yung nangyari sa lahat ng naapektuhan, I'm so sorry. Medyo dinitalya naman niya, hindi lang lahat. And I'm thinking, hindi siguro siya at liberty to tell everybody about what really happened. Correct. Kasi maaaring may epekto nito. Pero yung tama, to take accountability kasi siya nga yung director of the show. So dun sa mga na-disappoint, kumbaga, nag-post siya, sinagot niya. And sabi mo nga, yung mga netizens mismo, he was directly replying to the netizens. Let's not forget, Paolo Valenciano has been doing Oh, very yeah. well as a director sobra. before this point. Meron at meron talaga. Like I always say, di ba, Mama, even going for to be our morning perfect, show, yeah. we're not always going to be at our very best. Correct. No? Sometimes talagang susubukin tayo. But what will show is your character when you are pushed to the wall. Yes. So, thank you pa din, Paolo, Oo kasi naman. at least naringgan ka namin. Yes. Lalong-lalo na yung mga nandoon, di ba? Siyempre. Tama. We Importante live, we ka learn, yung we move reaction on. mo talaga sa isang Accountability. problema. Accountability. Buti pa nga si Paolo, nagsabi, Oo, nagkamali, yung mga ito, iba. meron kaming ganito nangyari. Oh, paano? Di naman siya accountant, pero nag-accountant. Ano naman? Happy Monday po, December 8, 5:43 in the morning. Matapos nga po ang ilang trending update na yan. Ito na naman ang ilan pang pabuena mano namin sa inyo sa Frontline sa umaga. Dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nag-viral sa pakikipagtalo sa isang mag-asawa sa mall. Ilang probinsya nakaranas ng landslide at baha dahil sa malakas na ulan. At sa showbiz, dating Canadian Prime Minister Justin Trudeau at pop star na si Katy Perry for real ng status sa IG. Sa mga mamamalengke na at sa mga magbabudget for Noche Buena, alamin natin ang presyuhan ngayon ng karneng baboy at baka pala. Okay, pork and beef, larga, mamaya. Speaking of, ang atin namang eat girl na si Maui may flex sa yummy barbecue ribs. Kung bakit ito nagka-trending, tikman natin sa On The Go. 15 minutos bago po mag-alas 6 ngayong Lunes, bangon-bangon na po sa Frontline sa umaga. Viral si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon matapos makunang nakikipagtalo sa umano'y mag-asawang Chinese habang nasa mall. Sinita raw kasi siya dahil lang sa pag-ubo. Nasa Frontline na balitang yan si Raynel Bawin. If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you are sick? Nanggagalaiti sa galit si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon habang kausap ang umano'y Chinese na mag-asawa sa loob ng isang mall sa Makati. Makikita rin na dinuduro-duro ng abogada ang lalaki habang hinihingi ang pangalan nito. Mga pobre! Hindi ka nga naka-Rolex! Hindi ka nga naka-Gucci! Ako ba pinili mo? No, I want your name! Jensen! Get his name! Sa isang Facebook video, ipinaliwanag ni Guanzon kung saan nagugat ang kanyang galit. Sinita raw kasi siya ng lalaki matapos siyang umubo dahil sa katinang lalamunan. You're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. Sabihan ka ba naman? Don't you have money to buy a mask? Nabastusan daw si Guanzon sa asta ng lalaki kaya uminit ang kanyang dugo. Humingi naman daw ng dispensa ang babae pero ang mister nito, tiningnan daw siya mula ulo hanggang paa. Sinampahan ni Guanzon ng kasong unjust vexation at grave oral defamation ang mag-asawa. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag. Giit naman ni Guanzon. Hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5.
Abiso sa mga motoristang daraan sa NLEX. Mga kapatid, may isasagawa pong pagkukumpuni sa bahagi ng Mindanao Avenue simula ngayong araw. Sa advisory ng NLEX Corporation, sisimulan na ang pag-i-install sa girder o yung malalaking bakal sa bahagi ng papuntang Mindanao Avenue o Quirino Highway dyan sa Valenzuela. Magsisimula yan ng alas 10 ng gabi ngayong Lunes hanggang alas 4 ng madaling araw sa December 9 at sa parehong mga oras hanggang December 10. Walang isasarang lanes pero posibleng ipatupad ang stop-and-go scheme sa mga oras ng installation. Ayon sa NLEX, bahagi ng kasalukuyang construction ng NLEX C5 North Lake segment. Sa ibang balita, nag-deploy na ng intelligence at tracker teams ang PNP para hanapin sina Sara Diskaya at iba pa pong sangkot sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ayon kay Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates, nakikipag-ugnayan na sila sa iba pang ahensya sakaling maglabas ng arrest warrant laban kina Diskaya at iba pa. Nangongolekta na rin daw ng impormasyon ang kapulisan para malaman kung saan pwedeng magtago ang mga ito. Naunang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na nasa Pasig City lang si Sara Diskaya at mahigpit na binabantayan ng mga otoridad. Naghain na ng kasong graft at malversation laban kina Diskaya, ilang opisyal ng DPWH at iba pa dahil sa 96 million pesos na flood control project sa Davao Occidental. Nagdulot ng kaliwat ng landslide at baha ang bagyong Wilma sa ilang probinsya. Sa Cebu, nagmistulang dagat ang ilang kalsada dahil sa matinding baha. Sa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Ganito kalakas ang ragasan ng tubig sa barangay Nangka, Balanban sa Cebu. Sa gitna ng malakas na ulan, nagbistula ng dagat ang Sitio Buswang dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Sa lakas ng ulan, hindi na madaanan ng mga kalsada dahil sa malawakang pagbaha. Ang bahagi ngang ito ng Trans Central Highway, gumuho na ang lupa sa ilalim dahil sa walang humpay na pag-ulan. Pati ang ilang daanan, tinabunan na ng gumuhong lupa mula sa bundok. Perwisyo tuloy yan sa ilang motorista. Ang bayan ng Minglanilla hindi rin nakaligtas sa landslide. Malalaking tipak ng bato at putik ang humambalang sa ilang kalsada. Sa Bicol naman, kita rin sa videong ito ang pagguho ng lupa sa Santo Domingo, Albay. Sa kasagsagan pa rin yan ng malalakas na pag-ulan. Pati ang ilang bahay malapit sa bundok, sinira ng landslide na sinabayan pa ng makapal na putik. Pati ang ilang kalsada, nilubog na ng baha. Hindi tuloy madaan ng ilang rider. Hanggang sa Catanduanes, nag-collapse na rin ang mga lupa sa tabi ng highway. Sinara na muna yan sa mga daraang motorista. Sa bayan ng Caramoran, nagsilambutan naman ang mga lupa sa paligid ng mga bahay. Pinasok na rin ng abot-tuhod na baha ang mga bahay dahil sa magdamagang malakas na ulan. Sa Quezon Province, umapaw pa maraming ilog sa ilang barangay. Umabot na ang baha sa kabahayan. Pati ang kalsadang ito sa Barangay Biga at Rizalino sa Pitogo, hindi na rin madaanan dahil sa malalim na baha. Samantala, ayon sa Coast Guard, higit 11,000 mga pasahero, driver at cargo helpers ang stranded dahil sa sama ng panahon. Kabilang din dyan, higit 3,000 sasakyang pandagat. Higit 22,000 pamilya na ang apektado ng amihan, shearline at bagyong Wilma. Higit 900 dyan ang inilikas na sa mga evacuation centers. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mula nga po sa tropical depression, bumalik sa pagiging low pressure area category ang dating bagyong Wilma. Alamin po natin kung ano-ano ang pinaka-latest dito at ang magiging lagay ng panahon ngayong araw po ng Lunes. Kasama pa rin ang ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, good morning kapatid! Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Lunes. Tuluyan na ngang humina at naging low pressure area na lamang ang bagyong Wilma kahapon. Ibig sabihin po niyan, nabawasan na po yung kanyang center winds. Pero meron pa rin po tayong mga pagulang maaaring idulot nito kasama ng epekto ng ating shear line at ng ating easterlies. At kapansin-pansin na rin po ang paglamig ng ating panahon at mas ramdam na po natin ang simoy ng Kapaskuhan dahil sa paglakas din at paglamig ng ating amihan o northeast monsoon na nakaka-apekto naman sa ilang bahagi ng ating bansa, particularly dito sa itaas na bahagi nito, ang malaking bahagi ng northern Luzon. Sa ngayon, mas maliwalas na po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Mindanao at if ever may mga pagulan tayo dyan, ito po yung mga afternoon showers
at thunderstorms na lamang. Samantalang, ganun din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Visayas. Nabawasan na rin po yung ating mga pagulan dyan. Maliban lang sa area ng Palawan na kung saan apektado pa rin po yan ng ating low pressure area. So, posible pa rin po dyan yung ating mga kalat-kalat na pagulan. At meron din tayong mga posibleng thunderstorms. Ganun din po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Mimaropa na kung saan mataas pa rin po yung ating tsansa ng pagulan dyan dahil nandyan pa rin po banda yung ating binabantayang low pressure area. Samantalang, ang area po ng Bicol Region, although nabawasan po yung ating mga pagulan, mataas pa rin po ang ating tsansa ng pagulan at posible pa rin tayong makaranas ng mga pagulan at mga thunderstorms dulot naman ng ating easterlies. Ganun din po ang ating aasahan sa malaking bahagi ng Calabarzon. Kasama na po dyan ang Central Luzon na kung saan apektado naman ito ng ating amihan o northeast monsoon at kapansin-pansin din po ang paglamig ng ating panahon, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw. Samantalang ang areas po ng Aurora, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, kasama na po dyan ang Cagayan at maging ang areas po ng mga kabundukan ng Cordillera, mataas din po ang ating tsansa ng pagulan dahil sa epekto ng ating tinatawag na shear line. Again, mag-ingat pa rin po tayo dahil magpapatuloy pang epekto dyan habang tumatawid itong binabantayan nating low pressure area sa ating bansa. So, posible pa rin po yung ating mga pagulan dyan at mga posibleng thunderstorms. Dito nga sa Metro Manila, maula pa rin po ang panahon natin. Epekto na rin po yan ng ating shear line at possible din po tayo makaranas ng mga paminsang-minsang pagulan. Kaya again, sa mga lalabas ng bahay, ugaliin po natin ang pagdadala ng payong at huwag po natin kalimutan ang magdala ng jacket kapag maaga po tayong papasok dahil na medyo malamig na po ang panahon natin, lalong-lalo na nga sa gabi at madaling araw. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sisikat, maya-maya lamang 6:09 ng umaga at muli po yung lulubog, mamaya namang 5:26 ng hapon. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon ngayong Lunes ng umaga. Muli ako po ang inyong weather Tito Alvin na lagi may panahon para sa iyo. Happy Monday, Tito Alvin. Maraming salamat. 7 minutes bago po mag-alas 6 ngayong Lunes at sa aming pagbabalik sa frontline sa umaga, pag-cancel ng booking ng mga TNVS driver, ipagbabawal na ng Department of Transportation. Grupong Manibela, kasado na ang 3 araw na tigil pasada simula bukas. At Enrique Hill, ready na raw umibig mula sa 2026? Parang wala na ako maisip na iba, kundi maraming nag-aabang. Ken, ha? Maraming natuwa. Ken, ha? Marami pa po tayong baon para sa masiksik pa ng umaga. Tutok lamang po sa inyong paboritong morning kasama. Ito ang Good Morning, Kapatid! Babalik po ang Good Morning Kapatid. Maayong buntag sa mga kapatid nating Bisayang nakatutok ngayong umaga. Sa frontline sa umaga, dumarami na po ang mga TNVS driver na nagka-cancel ng booking ngayong papalapit ang Pasko. Kaya ang DOTR, ipagbabawal na yan. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Ngayong December, it's the season to be jolly. Pero walang jolly-jolly sa mga commuter. Bukod sa hirap mag-commute, pahirapan din daw mag-book sa mga ride-hailing app. May mga mapili rin kasing driver na biglang nagka-cancel. Isa yan sa reklamo ng mga nakausap namin gaya na lang ni Mon. Hassle sa amin kasi nga na-expect namin na darating sila tapos hindi naman, kinakancel nila bigla. Tapos yun, yung oras kasi uli ng pagbubook. So medyo matagal na. Malilate kaya talaga sa lakad mo. Kung hindi naman magka-cancel, may mga biglang nagpapadagdag pa raw ng bayad. Halimbawa, nandiyan na siya, tapos sasabihin niya mag-additional ako ng ganun. Wala naman sa usapan yun. Siyempre, ang laki rin naman. 100, 150 ang i-add mo kaysa sa doon sa fare biyahe mo. Ayoko na. Pero para sa ilang TNVS driver, lugi sila sa presyuhan tuwing traffic. Matraffic. Kasi kahit anong dami ng pasayeros, hindi ka rin makaporma. Kaya minsan, ang kinukuha lang namin malalapin, ganyan. Kasi kagaya na medyo malayo, matatraffic ka, abutin ka ng 2-3 oras. Maubos yung gas sa oras. Lugi pa rin. Para tuldukan ang problemang yan, ipinag-utos ni Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez na ipagbawal na ang pagkansela ng mga booking alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon din kasi sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, dumarami na ang natatanggap nilang report ng canceled bookings. Isa umano sa mga dahilan ang pagbigat nga ng trapiko.
kasama yan sa ating trabaho bilang public transport operator at driver. This time of the year is peak demand sa kanila yan, no? So for more reason, dapat hindi sila maging choosy sa kanilang pasahero. Labag sa batas ang refusal to convey a passenger o pagtanggi sa mga pasahero sa lahat ng pampublikong sasakyan. Pero hindi pa raw sakop niyan ang mga TNVS. Kaya sa Martes, December 9, maglalabas daw ang DOTR at LTFRB ng Memorandum Circular para maparusahan na rin ang mga ride-hailing service na magkakansela ng booking. 5,000 pesos daw ang penalty sa first-time offenders habang babawiin na ang prangkisa ng mga operator na aabot sa fourth offense. Bukod dyan, pinag-aaralan na rin daw ng DOTR ang pagsuspende o tuluyang pagtanggal sa surge pricing ng mga TNVS ngayong Disyembre. Makikipag-usap daw sila sa transport stakeholders sa darating na Miyerkules. Samantala, nag-issue na rin ang LTFRB ng halos 1,500 na special permits para matiyak na may sapat na biyahe ng mga bus simula December 15. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Wala nang atrasan ang 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela na magsisimula bukas. Ayon kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, kabilang sa ipinoprotesta nila ang delayed na paglalabas ng kanilang jeepney registration at pagpapalawig ng kanilang provisions of authority. Hinuhuli raw ang mga tsoper na bumabiyahe habang wala pa ang mga nasabing dokumento. Napipilitan daw tuloy ang ilang miyembro na manuhol para hindi makumpiska ang kanilang mga lisensya. Handa rin daw ang Manibela na palawigin pa ang transport strike kung kinakailangan. Naisumpitin na po ng mga eksperto sa International Criminal Court o ICC ang kanilang medical evaluation kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na nakatanggap na sila ng kopya nito. Pero sinabi niyang confidential pa sa ngayon ang resulta ng medical evaluation. Matatanda ang bumuo ng panel na may 3 miyembro ang ICC para suriin ang kondisyon ni Duterte. Kasunod ito ng hiling ng kanyang kampo na ipagpaliban ang hearing para sa confirmation of charges. Nakakaranas daw kasi ang dating Pangulo ng cognitive impairment na nakakaapekto sa kanyang memorya at kakayahan na humarap sa trial. Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang sinasabi ng isang Facebook post na paraan ng gobyerno ang dagdag sahod para hindi mag-aklas ang mga sundalo. Ayon sa AFP, ang aumento sa sahod ay ginawa ng Administrasyong Marcos para tugunan ang pangangailangan ng mga sundalo. May mga kumwestiyon kasi sa taas sahod sa mga sundalo gaya ng grupong karapatan. Anila, kung iginigiit ng gobyerno na tama lang ang salary increase sa mga sundalo, paano naman ang mga manggagawang araw-araw naghihirap dahil sa inflation? Isinusulong ng grupo ang national minimum wage na 1,250 pesos at 36,000 pesos na entry salary ng mga empleyado ng gobyerno. Hinard launch na nga po ng American pop star na si Katy Perry ang relasyon nila ni former Canadian Prime Minister Justin Trudeau. IG official na nga ang dalawa matapos ang post ng singer tungkol sa kanilang bakasyon sa Tokyo, Japan. October lang this year nang unang lumabas ang dalawa sa kanilang first public appearance as a couple. Kamakailan lang inanunsyo ni Katy ang hiwalayan nila ng dating partner na si Orlando Bloom, habang naghiwalay naman si Justin at ang dati nitong asawa noong 2023. Mukhang New Year, New Love Life ang mantra ni Manila's finest star Enrique Hill. Sa isang panayam, kinumpirma ni Enrique na siya ay single pa rin at open ng magmahal muli sa 2026. Tatagambid niya raw ang bagong pag-ibig kung darating ito. Kasama si Enrique sa star-studded cast ng pelikulang Manila's Finest. Ito po ang entry ng MQuest Ventures, Spring Films at Signal sa 2025 Metro Manila Film Festival. Mapapanood po ito sa mga sinehan sa buong bansa simula December 25.
Nakakahawang sakit tulad ng ugot sipon na laganap ngayong holiday season. Paano nga ba may iwasan? Mamaya yan sa Health Check. Barbecue ribs sa may secret spices sa hanap ni Eat Girl Maui sa QC. Huwag na huwag po kayong alis mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Good morning pa rin po sa mga kapatid nating nakatutok dito sa amin sa Good Morning Kapatid, Lunes sa Lunes. Kung kayo po ay nagke-crave ng barbecue ribs, aba, sagot ka na ng aming always so fresh, straight from Korea to Manila, ang ating Eat Girl na si Maui dumayo pa sa QC. Bukod po sa kanilang classic barbecue ribs, may iba't iba pa silang flavors na masarap na, budget-friendly pa. Ganyan nga. Good morning, Mau! San ba yan sa QC para matikman na ang kanilang barbecue ribs? Good morning, my Mama Dibs! Wow, I am so happy to be back here in Manila. Tama ka. Straight, literal, straight from Korea na dito tayo ngayon sa Rob Ribs and Barbecue dito sa Don Rosas Avenue Corner, Scout Tobias. Dito po sa QC. Nako, ito pong kung nasan ako ngayon na isa na pong institusyon dito, no? Kaya ito nakita nyo po ngayon, nire-rub natin yung kanilang special mix na pampalasa sa kanilang mga ribs dito, no? Kaya nga rub ribs kasi nire-rub natin, 'di ba? Okay, para pag-usapan pa yan, tawagin po natin si Miss Cheryl, ang kanilang operations assistant. Hi, Miss Cheryl! Good morning! Good morning! Ayan, thank you so much for waking up so early. Batiin mo ang ating mga kapatid. Hello po! Umagang kapatid po! Okay, Miss Cheryl, Rob Ribs and Barbecue, ito talaga institusyon na. Dito sa QC, you've been around for 14 years. Yes po. And since day one, nandito na rin kayo. Yes po. Kaya siguro yung business talagang alam na alam nyo like the back of your hand. Okay, Miss Cheryl, ano itong ginagawa ko ngayon? Itong nire-rub ko ngayon? So, ito po yung secret dry rub spices po namin. Then, both side lang po, i-rub po natin siya, Miss Maui. Ayan. Then, after po niyan, ilalagay na po natin sa griller. Okay, so wala namang amount of minutes, gaano katagal i-rub, no? Actually, wala naman. Okay, ayan. So, kunyari, ito, nalagay na natin. Opo, ilalagay po natin sa grill. Ayan, okay. Ganyan. So, ilang minutes po yan? Actually, 3 to 5 minutes po, both side. Okay. Hindi naman po siya kailangan, basta may ano lang po siya, touch po and yung mahat lang po siya. Then, after po nun, tapos ang goal ba medyo crispy yung labas? Actually, hindi naman, ma'am. Sakto lang? Opo. Okay, alright. After po niyan, yun po, lulutuin na po. Okay, tapos ito na yung kanyang magiging final result. Yes. Ayan, ganyan mga kapatid. Uy, grabe, alam niyo po, share ko lang ha. Galing po kasi ang Korea. Wala akong hinanap sa Korea kundi meat, karne. Yan ang cravings ko the past few days. At sakto, meat tayo for today. So yun, Miss Maui, yung sauce po natin. Ayan, so ipapakita natin. Tiraban natin siya. Anong tawag po dito? Ng original barbecue sauce po. Okay, so gano'ng karami? Actually, ma-base lang po natin siya. Ma-base lang. So parang ganyan lang? Yes. Ay, wow! Parang ang sarap naman ito. Siyempre, special din itong timpla niyo. Yes po. Miss Cheryl. Na bawal i-share kasi nga special. Okay. Okay po, after po niyan. Okay, ayan. Okay, eto na. Meron na tayo ng kanilang special sauce. At syempre, mga kapatid, tingnan nyo naman, hindi lang po ito ang nakahanda sa aming table for today. Charan! Marami pa! Ayan! Uy, grabe! Hindi lang yung ribs. Very quickly, pag-usapan natin ano po yung iba na nandito. Aside po sa ribs namin, nagsiserve din po kami ng salad, pasta, and yung grilled fish po namin. Okay, grilled fish. And ito rin, ribs din ba ito? Yes po. Ito po ribs po. Pero iba po namin siya ng lechon kawali. Uy, wow! Okay, iba to. Okay, ma'am, I'm so excited, Miss Cheryl, na tumikim. Pero dito po kasi sa On The Go, Miss Cheryl, hindi po kumpleto ang tikiman tayo pag walang Tikim Squad! Hi, Tikim Squad! Good morning! Wow, I love the energy for Tikim Squad. Anong name nila? Miss King and? Jeffrey. Jeffrey! Okay, I'm excited. Ano ang inyong titikman? Kasi ako ito, mag-ribs ako. Ribs din ba kayo? Opo. Okay, I'm excited. Mahilig naman kayo sa meat, ano, at sa ribs. Okay, ako kasi, bihira ako makakain ng ribs. Kaya excited ako today. Kasi parang ngayon lang talaga tayo makakapag-picture ng ganitong
klase ng ribs. Okay, Miss Cheryl, itatry na namin ha, kami ng Tikim Squad ko ha. At dito ako sa, sa ginawa ko at niraban ko, okay? Join na kayo, Miss Cheryl, sa akin ha. Uy, wow, ang lambot naman. Yes, ma'am. Parang, ginanong ko lang siya, nag-slide off agad yung karne. Okay, I'm ready, let's do it. Ang sarap. Yung pagkatis kaya, saktong-sakto. Yung pinaka, ang tawag yun, hasty. Yes, Ang medyo sarap pats din ng po. timpla. Iyan po yung classic pork ribs po natin. Wow. Kapag mahilig po kayo sa medyo may pats po. Oh, may Classic fat. pork ribs po siya. Eh, kaya okay, malambot-lambot siya. Sakto lang, hindi siya matigas. Ang sarap ng lasa, maalat na malambot yung meat. Ay, Oh my yes, God, ang ganda ng combination. Hindi ako nagtataka kasi institusyon na kayo. At alam niyo po mga kapatid, ang ganda ng kwento. Sabi nga ni Miss Cheryl, yung mga pumupunta po dito, dati, nagde-date lang, 14 years later, mag-asawa na. And may mga anak na talaga, ma'am. May mga anak na, so in short, dito na sila lumaki and all. Okay, Tikim Squad, hindi ko kayo nakalimutan. Anong masasabi nyo? Ma'am. Sarap. Sarap. Okay, paparate ko kayo. May rate card tayo dito sa On The Go. 1 to 5, 5 being the highest. Anong rating? Wow! Wow! 5. Very good. Kayo din, Sir Jeff. 5 din. Wow, okay. Kinabahan ako sa inyo konti. Parang 1 yung nakita ko eh. Sabi ko, ay, malakas ang loob. Ay, okay. I love it. Okay, 5 stars from both of you. Thank you so much. Bakit 5 stars? Kasi po, malambot, sakto sa lambot. Yung sarap niya, nanunuot. Nanunuot sa mga buto, no? Opo. Okay. Masarap. Ayo po. Ito po, masarap po siya. Malasa? Malasa po. Tsaka Crunchy. Crunchy po. Highly recommended po siya sa mga customers po. You would recommend that also? Tsaka sa mga bata, pwedeng-pwede Yes, to. Pwede po siya sa bata kasi may mga choices po tayo ng sauce. Ay, pagpipilian. ano mga Yan po sauces? yung kaibahan namin sa Ano ibang mga choices? restaurant. So meron po kami, yun nga po, yung original barbecue. Then meron po tayong crispy Cajun. Okay. Meron tayong honey garlic. Ay, honey garlic. Yes. Gusto ng anak ko yan. Okay. Then meron din po tayong white barbecue. Okay, wait. Tikman ko naman to. Ito yung honey garlic. Yes, ma'am. Oo. Yung parang ginutom ako sa Korea at nandito ako nakakakain na naman. Okay. Ito na. Tatay ko lang yung honey garlic. Ay, iba rin to. Matamis-tamis. Na may Chinese taste. Pero matamis-tamis siya. Na peppery. Ay, I love it. Magkano po nagsisimula to? Actually, nagre-range po yung price namin sa 345 to 1,300 for the classic. Okay. Okay. For me, good for sharing yon. Yes. Okay. What else po? Yun, Then 345. for the baby back ribs naman Opo. nagre-range po siya sa 495 to 1,600. Okay, panalo. So, depende po sa servings. Oh, okay. Malalaki ang service mga kapatid. Yun ang maganda dito. Okay, I'm so happy. Maraming salamat, Tikim Squad. Ma'am, saan kayo mahanap at paano pala? Open kami daily sa dalawang store namin. Opo. So, meron kaming branch sa Capitolio, Pasig, and here po sa Scoutopia. So, Okay. operating hours namin from 10 a.m. up to 10 p.m. Then, yung last order po namin is 9:45. Okay, I love it. Michelle, maraming Ay, thank you po. salamat. Nakadiscover Thank na you naman po. ako ng masarap na baby back ribs, diba? Yes, Ito nga po, Rob Ribs and Barbecue dito po sa Scout Tobias, Don Roses Avenue, dito po sa Quezon City. Again, maraming salamat, Tikim Squad. Michelle, maraming salamat. Mga kapatid, that is it for this morning's On The Go. Back to the studio. Kakain muna talaga kami dito. Grabe, best job in the world! Eat Girl Maui! Eating in Korea, eating in QC. Maraming salamat, kapatid! Mga kapatid, sa amin pong pagbabalik, presyo ng gasolina nagbabadyang tumaas ngayong linggo. Presyo ng karneng baboy at ilang gulay tumaas habang papalapit ang Pasko. Yan at iba pa ang balita, iatid sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha. At sa luto na po ang simpleng corned beef, i-level up pa natin. Abangan ang easy recipe na yan sa amin pong pagbabalik. Tuloy-tuloy lamang po ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning chef lalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!
At nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Make your corned beef extra saucy. Mala restaurant style. Gusto natin yan. Magluluto po tayo ng creamy corned beef. Ang mga sangkap po natin, corned beef. Ito po yan. Naluto na po. Bawang, sibuyas, whole corn kernels. Ito po yan, mais po, mais. Sibuyas. Asan yung sibuyas natin? Amoy ko naman. Andito na. Naluto na yung corned beef. Igisa na. Meron din tayong butter flour beef cubes. Meron po tayong beef cubes. Tapos, meron din tayong black pepper, soy sauce. Pepper and soy sauce po. Sugar, nandito na po ang sugar. All-purpose cream na star ng Pasko palagi. Ayan. Mushrooms at tubig. Ang paraan po ng pagluluto. Magigisa tayo ng bawat sibuyas at ilalagay yung corned beef hanggang medyo matusta. Ito po ang nangyari dyan. So, bawang sibuyas po yan, ginisa lang po. Sa pan ngayon, maglalagay tayo ng butter, Jay. Opo. Ito naman po yung sauce. Dahil tapos na yung corned beef, yung sauce naman ang gagawin natin. Yan natin ng konti. Opo. Welcome back, Mama Dims, from Singapore. Batiin na rin natin si Jano Parcon, yung nagbibigay sa atin ng lapel. Hello, Jano, happy birthday. Happy birthday, Kuya Jano. Kamusta kayo ni Miss Bing? May podcast kayo. Magigisa tayo ng bawang. Ito po, bawang malit. Magbuhos tayo ng flour. Pero yung flour, dahan-dahan, kutsarahin natin kung hindi mapapalat tayo. Lagyan mo konti mantika. Susunin. May isa pa po nagba-birthday din, Jel. Happy birthday sa ating TD, di ba? Ano ba? Todo? Charot. Ng TV5, Mr. Coriano. Jeff Cruz, sa aming TD. Maraming salamat. Happy birthday sa'yo. Ito yung sa mga chef, ang tawag nila ay roux. Yes. Paano spelling nun? R-O-U-X. Wow, yung pala. R-O-U-X ba yun? Akala mo roux as in roux bourbon, mga ganyan. Hindi, iba siya. Diba? Check natin. Check mo. Check mo na ngayon. R-O-U-X. Check mo nga. Sige, kayo na yan. Hindi ko yan alam. Jeff, happy birthday sa'yo. Sa butter, it's the butter and flour? Opo. R-O-U-X. Yes, ma'am. Wala pa pala ako nakalimutan sa end. Kasi nag-ano yan eh. Nag-culinary yan eh. Yan po. Wala akong nakalimutan sa mga culinary. Tsaka binabahagi mo sa amin, yan ang gusto ko. Alam mo, natutuwa lagi ako kasi tinan mo itong mga ingredients mo. Meron kami lahat niyan. Meron tayo lahat niyan mga mami sa bahay. Hindi ko na naiisip ipagsama-sama sa isang recipe. Sa mga nanay na nanonood ngayon, gusto mo pasikat sa mga asawa nyo, mga anak nyo, ang tawag pag nakahilera. Ang ay mise en place. Mise en place. Ayun, alam ko yun. Mama, lalagay na po natin tong all-purpose cream natin. Okay, sige. Ikaw na to. Opo. Suggestion mo ba yun, ganun, Mami Dims, na ihanda nyo na lahat ng ingredients nyo kaysa yung isa-isa. Mama, may sasabihin ako sa'yo. Gusto kong i-suggest yan, pero hindi yan makatotohanan. Kasi sa nanay, kinukuha mo na lang sa skaparate yan, dinediretso mo na. Kasi minsan wala tayong time dahil nagmamadali. Kung 5 anak mo, wala ka ng oras. Pero ganyan pala kayo mga gourmet. Usually, hinahanda nyo na Kasi yun, Mama, naka-portion. Kaya lang naka-mise en place talaga. Kasi sa mga restaurant, naka-portion siya. Hindi siya pwedeng sumosobra. Dahil cost yun. So sa may mga eatery po, sa may mga eatery, kaya siya kailangan nakahanda agad dahil pagka yan hindi handa agad, pwedeng yung grammage nito or yung bigat nito ay mali. Yan po siya. Okay, nilagay na natin yung ating beef cubes, hahaluin, titimplahan natin ng paminta at toyo. Okay. Lagyan natin konting tubig. Paminta. Ng tubig ba ng konting water, Dim? Hindi, Mama, meron pong toyo. Pero pwede natin lagyan konti lang po. Nung nakaraan, fish yung nilagay namin ng creamy sauce eh. Ngayon naman, ang galing nung, wala kaya ata dito wala, last week. Yung fish fillet na alam naman ng lahat ginagawa may special sauce na tinuro. Yun. Okay, sige. Can you try, please po? Ngayon ako makakasubok ng corned beef na may sauce. Oo nga eh. Diba? Diba? Hindi mo makakalain pwede pagsama-sama lahat. Okay, sige. Go ahead. And then, ilalagay natin ang ating sliced mushroom. Na-miss ka namin, Mama Dips. Lagyan mo. Ba't ang bango? Sige po. I love mushroom. Bango, no? May bawang Mama, mushroom. yung beef cubes. Yung beef cubes, bawang, butter.
Oh, Happy Mama Dims. birthday din kay Miss Maricel Constantino. Happy birthday mo! Happy birthday! Nagsiselebrate ngayong ngayong araw. Oo, lagyan natin ng water. Lagyan mo nga. Oo. Para basa ng konti. Mag-sauce talaga. There you go. That should be good. Okay, lalagyan natin ng ating... Tapos itatap lang na sa corned beef. Opo, Mama. Opo. Papakuluan lang natin ng konti yan. Tapos lalagyan natin ng toasted garlic. At sa ibabaw yun at yung corn kernel on the side. Kumbaga, ipe-plate na natin yan actually. Pero tsaka napansin ko, ito yung ano. Oo, sige. Ito yung corned beef na dry. Di ba yung kuminsan pag gumagawa ng corned beef yung matubig? Ito yung parang tinusta mo, no? Yes. Kasi nga, lalagyan mo ng sauce on top. Tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa sauce. Oo. Kasi binabahog natin sa kanin. Tama. Ang paraming kain. Tama. So, magandang idea to sa mga natin. Si Diego ba mahilig sa corned beef? Si Milo? Yes, crispy corned beef. Ay, ganyan. Di ba yung iba gusto nila masabaw yung corned beef? I love crispy. Crispy. Kasi yung pagkagat mo... Gusto niyo ba yung may patatas? Yes, and big onion. Pwede gugulatin mo sila. Hindi pa sila nakakakita ng ganito preparation Yes, ng corned yan. beef, First diba? time ko yan. To be honest. Oo. Pag talagang... With love ka. Oo, pati from end the run. Ako, run lang eh. Yun lang alam. Nag-end pa. End the run. Nag-end pa. Oo, mismo. Ano yun, di ba tinuro niya sa'yo? Yung fold, ano yan? Oo, yung flip and fold. Kasi sometimes, okay, Ilalim. so sometimes when you halo too quickly, nagka-crumble kasi may flour in. So dahan-dahan talaga siya. Yun yung With love pagmamahal, siya with talaga. love. Oo. Okay lang yun. We learn every day. Okay, we stop. Okay. Tapos tayo ay mag-aano na. Magpa-plating ka na. Yes. Dali, dali lang. Oo, madali lang. Paano yung Mama Dims, yung corn, naka-standby lang, mamaya yan. Sa side lang siya. Ang ibabaw at ang corn kernel na isa-serve sa side. Hahaluin na natin to. I'll get you a spoon. Oo. So, i-side-side natin. Sige, Mama. Off na siya. Yes, Mama. Siguro maganda, dahil ganito yung ano natin, ipapatong natin yan. Ha? Ganyan. Ginawa mong bed. Oo, parang i-bed na lang natin kasi the texture is giving. Ay, pahinga ko ng ano. Yan. Ano mo bang i-wipe? Ito lang. Wipes ng Mama. Thank you po. Ito, drink pa kinapis. Ito din. Yun. Papa. Yun. Sa ilalim. Yes, Bed Mama. of, Bed of cream. Bed of cream. Bango. Pwede breakfast yan sa umaga. Pwede. At saka, the kids, they always like anything with cream. Lagay natin to. Nung Sabado pala, may nakita din ako sa mall, lumapit si Mama na laging nanonood tuwing umaga daw, paggising. Talagang nanonood sa atin na sila. nakatutok. Oo, si Mama Kate ko mula po sa Pasay at yung kanyang anak, si Baby Alexandrite ko, 3 years old. Lagi daw paggising. Oh, good morning kapatid. Good morning po, Mama Kate ko mula Pasay. Good morning po. Oh, di ba parang Galing. special na yung ano natin. Oo. Wow. Pwede ng pang-restaurant. Yan. Norte. Yes. And then, we put a little bit of the corn. So, what we do, so para the kids are happy. Cute ah. Diba, Mama? Parang sunshine. Daming mga batang nasa bahay ngayon kasi walang pasok. So marami rin mga nanay na ngayon lang gumising kasi walang pasok. So, alam nyo na yung inspiration, no? Ayan. Cute! Yan, ang expectation versus reality. Lalagyan din natin, Mama, ng parsley sa taas yan. So, sa atin, ibang version. GMK version. Yes. So, dito kasi, pag mahilig kayo sa pepper lunch, tapos wala kayong pangkarne at corned beef lang ang budget nyo, pwede. Yan. Okay, Mama, go for it. O, saan natin Finished lalagay? product natin yan. Parsley, Tapos Mama. sa ibabaw lang, Mama. Yun! Final touch. Thank you, Mama. Yan. There you go. Mama Dips, ang tanong ng bayan, magkano ang budget natin dito? Ito po ang budget natin ay 100 pesos bawat isang serving.
So kung ganitong gusto nyo, 5 na kayo sa 500 pesos. Pwede. Oo. Pwede na, may sauce pa yan. So ito Nakakabusog yan kasi tayo, merong corn. diba? Yes, Mama, may corn, may cream, may mushroom. Opo. Para sa mga kapatid po natin na mahilig magluto dyan, pwede kayo magpadala at mag-flex sa inyong specialty dito po sa ating kusina sa Luto Na po. Mag-comment po kayo o mag-private message lang sa ating Good Morning Kapatid Facebook page para po sa inyong special recipe. Bibida namin kayo. At ang inyo pong recipe dito sa aming kusina, kaya go! Send nyo na yan. Okay. Parang ayokong sirain yung presentation. Oo. Ayaw mo. Alam mo yung ganon, di ba ang mga Pinoy ganon? Pagka meron kang cake, Sobrang ganda. hindi gumagalaw yung cake kasi ayaw yung ikaw yung unang magsisira. Ayaw nila. Ganyan ang mga Pinoy. Oo nga, na corn beef. Tama, Jen. Tsaka ayaw din ng Pinoy sila yung mag-uubos. Yes. Okay, go. May last laging naiiwan. Ito. Basta, Corn beef. Creamy corn basta ang beef. tansya natin sa... Sarap. Okay. Sakto. Habang tinutuloy natin ang ating Tiki Man Time, balitan po muna tayo kasama na sina Manong Ted and DJ Chacha. Good morning sa inyo, mga beautiful Morning! people. Good morning. Morning, Manong. Happy Happy Monday, DJ Cha. Merry Christmas. Paskong-pasko na yung booth nila. Wow! O, diba? Ang dami namin mga paribon dito. Ang dami. Sige. Namiss Namamas ko namin po. kayo, kain po. Namamas ko po. Sarap ng kain nyo. Ano ba yan? Anong meron dyan? Creamy Nagugutom corned kami beef dito po. eh. Ha? Creamy corned beef. Ay, creamy corned beef naman pala talaga. Ayun, Corned beef no, with corn. With corn beef with corn. May mushroom po. Tapos, May sauce. May sauce. Okay. Ang sarap na. O, sige. So, Kanin na lang po yan. pagkatapos niyan, anong gagawin nyo? Abangan po kayo, yung mga may balita nyo. Makikinig kami sa... Papakinggan ko ang mga Puntahan nyo dyan. maaanghang na mga komento mo, Manong Ted. O, sige. Uy, ano? I-welcome back natin si Dimples, ha? Yes! Si Gretchen Ho, dun sa Asian Academy Awards. Thank you, Mare. Congratulations, Mare. Thank you, And also to Mare. Gretchen Ho and Miss Kathy. Yes. Sila po yung Yes. representative Yolo. natin doon. Correct. Yolo for the Sa Singapore nga. For the Asian Academy Award. Mabuhay at maligayang bati sa inyo. O, sige. Thank So, you po. meron ka ba pelikula, Ma'am Dimpy, sa Metro Manila Film Festival? Meron po tayong Love You So Bad. Kasama po May sina entry. Bianca De Vera, Dustin, and Will. Okay. Ilan ang iyong pelikula? Isa lang po ang pelikula ko. Pero supportahan natin, Isa Manong lang. Ted, ang lahat ng Mahina din siya pelikula. ngayon, Oo. Kasi Remember, we also araw-araw have... daw, alam mo, maganda kay Dimples, nag-usap kami tungkol dyan. Yes. Sabi niya, lahat ng mga movies na tatanggapin niya, basta yung hindi siya maaapektuhan yung schedule niya sa Good Morning Kapatid. Kaya medyo nahihirapan siya sa tanggap ng projects. Prioridad. Manong Ted, Priorities. nakita, priorities. Nakita mo, Manong Ted, never ako na late dito. Never din ako mag-absent, kundi lang sa Asian Academy. Ganon siya. Yun ang sabi, yun ang kwento niya sa akin. Hayaan mo, doon sa ating company Christmas party, may medal ka. Thank you. Manong Ted, thank you. Okay. Manong Sige. Ted, accepting So, kain cash lang din kayo, ako, ha? ha? Kain lang kayo, ha? Sige po. Dito lang kami. Thank you. Happy Monday. Mga kapatid, ito nga po ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV 1PH TV5 at maging sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat nyo malaman. Ako po si Ted Vilo. Ako naman po, si Zarina Guevara. At ngayon po, pangunahin po sa ating tampok ng mga balita today. Tuloy nga pong humina at naging low pressure area ang bagyong Wilma matapos pong tumama at malalasa sa Kabisayaan at maging sa Bicol region ito nga pong weekend. Sa huling track ng Pag-asa, huli pong namataan ng LPA sa may karagatan malapit po sa Colasi diyan sa Antique. At ito po'y patuloy na magpapaulan sa Mimaropa region at maging sa Western Visayas. Amihan po naman ang nagpapaulan sa Metro Manila, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon at maging sa Ilocos region. Shear line o yung pong pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin ang siya makakaapekto po naman sa Cordillera, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Habang easterlies po naman ang siya magpapaulan sa Bicol region. Samantala, girl, today po, para po sa ating pabida sa True FM, ito muna para maaga pong makapagpadala po ng entries. Ang ating pong hinahanap today muna para po sa inyo pong kaalaman, ang ating pong mga dakila, mga bayani
na naglilingkod po sa bayan ang ating pong mga public school teachers. Yun, saktong-sakto. Wala silang pasok ngayon. Na nakikinig sa radyo, ha? Yan, simple lang po ang gagawin para sa mga public school teachers nga po na nakatutok sa radyo ngayong umaga. Ulitin natin, dapat nakikinig sa radyo. Saka na po muna yung mga nanonood sa atin sa TV, maging yung mga nakatutok sa atin online. Yung mga nakikinig sa radyo ang hinahanap natin. If you are a public school teacher, mag-send ka ng video, kita ang iyong sarili, kita yung iba pang mga patunay na ikaw ay isang public school teacher at higit sa lahat, video na nakikinig ka mismo sa amin sa radyo. So dapat kita yung radyo dito at nakikinig ang tinig o naririnig ang tinig namin ni Manong Ted Filon. I-send po ang video na yan sa 105.9 na True FM Facebook page. Pwede rin po sa Facebook page ko na DJ Chacha. Kasama po ang inyong name, location, and contact information for a chance to win 2,000 pesos or more. Pwede rin po kayo magpadala ng inyong entry sa 0921-822-2290. Samantala sa iba pang balita, umabot naman po sa higit 22,000 pamilya ang apektado ng patuloy na masamang panahon sa bansa. Dahil pa rin sa bagyong Wilma, Amihan at sa Shear Line. Sa datos po ng NDRRMC, nasa higit 63,000 na individual ang apektado ng mga pag-ulan, baha at maging landslide. Sa bilang na yan, halos 1,000 nananatili pa rin sa mga evacuation center. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan dahil pa rin sa bagyo. Sa ilang pang tampok na balita, pinababalik po naman ng Supreme Court sa pamahalaan ang 60 billion pesos na excess fund ng PhilHealth na inilipat sa National Treasury. Sa nilabas pong hatol ng kataas-taasang hukuman, pinapawalang bisa nito ang kautusan na nilabas ng Finance Department sa pagbabalik po ng naturang salapi. Kaya inaatasan po ng SC ang Kongreso, ang Finance Department at ang Malacanang na maglaan ng pondo sa 2026 budget para maibalik po ang 60 billion pesos na kinuha sa PhilHealth. Iginagalang po naman daw ng palasyo ang naging hatol ng kataas-taasang hukuman. Mamaya pong ating pong malalimang pagtalakay sa isyong ito. Pinabulaan na naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang paratang na suhol sa kanila ang dagdag sweldo na inaprubahan po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. para hindi sila mag-aklas. Ang git ng AFP, inisyatibo ng gobyerno ang umento sa sweldo para matugunan ang pangangailangan ng mga sundalo at ng iba pang uniform personnel. Nananatili raw na professional ang militar at tapat sa kanilang mandatong protektahan ng bansa. Wala raw silang kinikilingan sa politika. Panawagan ng AFP, huwag basta-basta maniniwala sa mga peking post online na kumakalat ngayon para siraan sila. Sa kabila nito, tutol pa rin ang grupong karapatan sa umwento ng mga sundalo. Lalo lamang daw kasing dinagdagan ng sahod ng mga umano'y pasimuno ng paglabag sa karapatang pantao. Kung dinagdagan daw ang sahod nila, tanong ng grupo, paano naman ang mga ordinaryong manggagawa? Dahil dito isinusulong national minimum wage na 1,250 pesos na entry salary ng mga empleyado ng gobyerno. Naisimitin na po daw ng mga eksperto sa International Criminal Court ang kanilang medical evaluation kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At tayo po sa abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, natanggap na ho nila ang kopya nito. Pero confidential po daw ito sa ngayon ang sinasabi nga pong resulta ng medical evaluation. Matatandaan po bumuo ng panel na mayroon 3 eksperto po ang ICC para nga suriin kung fit o kaya pong humarap ng dating Pangulo sa paglilitis para sa kanyang kinakaharap na kaso na crimes against humanity kaugnay pa rin po na madugong drug war. Ito'y kasunod ng kahilingan ng kampo na ipagpaliban ang confirmation hearing dahil sa umano'y hirap sa kanyang memorya at maaari makaapekto po sa paglilitis sa kanyang kasong kinakaharap ngayon sa ICC ng dating Pangulong Duterte. Samantala mga kapatid, balita naman po sa lalawigan, nagbaha sa ilang lugar ang bagyong Wilma o nagpabaha sa ilang lugar ang bagyong Wilma bago ito humina sa low pressure. Nagmistulang dagat ang sitio Buswang sa barangay ng Balamban, Cebu. Hindi na madaanan ang ilang mga kalsada dahil sa malawakang pagbaha. Gumuho rin ang bahagi ng mga Trans Central Highway dahil sa walang humpay na pag-ulan. May ilang kalsada ring naharangan ng gumuhong lupa mula sa bundok na perwisyo tuloy ang mga motorista.
Gumuho po naman ang lupa sa ilang bahagi po ng Santo Domingo diyan sa Albay. Nasira po ang ilang bahay malapit po sa kabundukan. Nagbaksakan din po naman ang makapal na putik at ilang puno. Ang ilang po mga kalsada ay nalubog din sa baha. Hindi makadaan ang maraming mga motorsiklo at mga motorista. Sa iba pang balita mga kapatid, apektado rin ang baha at landslide ang Catanduanes. Gumuho ang lupa sa tabi po ng highway sa bayan ng Panganiban. Isinara na muna ang nasirang kalsada sa mga motorista. Sa bayan ng Karamoran, lumambot na rin ang lupa sa paligid ng mga kabahayan. Pinasok din ang abot tuhod na baha ang mga bahay dahil sa magdamagang malakas na ulan. Umapaw din po ang maraming ilog sa Quezon Province. Nalubog tuloy sa baha ang maraming kalsada. Umabot din po ang tubig sa mga kabahayan ay yano ay. May ilang pong kalsada ho naman na hindi madaanan. Gaya po na lamang sa Barangay Biga at Rizalino sa Pitogo, Quezon. Nahulog naman sa ilog ang isang kotse sa kasagsagan po yan ng ulang dala ng bagyong Wilma dyan sa Naval sa Biliran. Rumesponde mga rescuers sa Barangay Agpangi. Itinali nila ang likurang bahagi ng sasakyan. Iniangat nila ito gamit ang crane. Nauna naman ang sinagip ang driver ng kotse. Base nga sa investigasyon, madulas ang kalsada kaya nawala ng kontrol ang driver hanggang sa mahulog sa ilog ang kotse. Agad namang dinala sa ospital ang sugatang driver. Bumagal daw po ang inflation. O antas ng pagtaas po ng presyo ng bilihin noong pong nagdaang buwan. Sa datos nga po ng PSA na itala po ang inflation sa 1.5% noong pong Nobyembre. Mas mabagal daw kumpara sa 1.7% na naitala po noong Oktubre. Nakatulong daw ang patuloy na pagbaba ng presyo daw ng bigas. Bagamat tumaas pa rin daw po ang presyo ng gulay, mas mabagal pa rin daw ito kumpara noong nagdaang buwan. At ayon pa rin po sa PSA, nagmahal pa rin po ang presyo ng beans at patatas, bunsod ng mga nagdaang bagyo. Tumaas din daw po ang presyo ng galunggong noong po nagdaang buwan dahil din po sa masamang panahon. Di lang po nabanggit kung saan po itong planeta. Hindi dito, hindi sa Earth. Ikaw talaga. Samantala mga kapatid, sa iba pang balita, nababahala naman ang ilang consumer at tindero sa isang pamilihan sa Quezon City dahil sa pagtaas ng presyo ng karne at gulay ilang linggo bago ang Kapaskuhan. Umaabot na kasi sa 400 piso ang kada kilo ng liempo sa Muñoz Market. Naku po, paano na hindi aabot yung 500 piso na Noche Buena? Sumipa rin daw ang presyo ng sibuyas sa, naku ito na, 280 piso kada kilo mula sa 200 piso. Umakyat din ng 40 pesos kada kilo ang talong at kamatis, habang tumaas ng 10 hanggang 20 pesos kada kilo ang labanos at sitaw. Naubos na raw kasi ang supply ng mga gulay dahil sa nagdaang bagyo. Tinataya po naman daw na tataas ulit ang presyo ng gasolina ngayong linggo. Ito na naman sila. Sa pagtansya po ng Energy Department, nasa sentimo per liter. Ano ito? Walang sentimo rito. 70. Ayan. Opo, sa gasolina daw po ay 70. Habang maaari daw naman mabawasan ang presyo po ng diesel ng 40 centavos at 25 naman daw sa per liter po ng kerosene. Gumalaw daw po ang pandaigdigang presyohan po ng langis dahil po sa geopolitical tensions at labis-labis na supply ng langis. Sa mga dadaan naman sa NLEX, may isasagawang pagsasaayos sa bahagi po ng Mindanao Avenue. Simula po yan ngayong araw. Sa anunsyo nga ng NLEX Corporation, sisimula na ang pag-install sa girder o yung malalaking bakal sa bahagi ng papuntang Mindanao Avenue o Carino Highway. Diyan po yan sa Valenzuela. Magsisimula po yan alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw sa December 9 at sa parehong mga oras hanggang December 10. Walang isasarang lanes pero posibleng ipatupad ang stop and go scheme sa mga oras ng installation. Ayon po sa NLEX, bahagi ito ng kasalukuyang construction ng NLEX C5 North Link segment. Bibilhin po naman daw ng Netflix ang film studio at HBO assets ng Warner Brothers Discovery sa halagang 72 bilyon dolyar. Kasama po ang streaming network ng HBO sa na makukuha ng Netflix matapos nga pong malamangan ang Comcast at Paramount sa bidding. Noong pong Hunyo ay inanunsyo po ng Warner Brothers Discovery na mahahati sa dalawa ang kumpanya epektibo sa kalagitnaan ng 2026. Ang isa po namang kumpanya ay nakatutok po naman sa mga TV network.
habang ang isa ho naman ay nakatutok din sa streaming at sa mga film studios na siyang binili po naman ng Netflix. Pero kailangan pa rin daw pong aprubahan ng competition regulators ang naturang kasunduan. Sumampas sa higit 70,000 ang kumpirmadong nasawi simula nang pumutok ang gera sa Gaza Strip. Kabilang sa pinakabagong naitala ay ang 7 sibilyan matapos pong madamay sa pag-atake ng Israeli forces sa northern Gaza. Ayon sa ilang ulat, nagsagawa raw ng kaliwat kanang pagsalakay ang IDF sa Shujaya Tufa at kalapit na Nazayton sa Gaza City. Matatandaan kahit umiiral ang tigil putukan sa pagitan ng Hamas at Israeli forces ay nananatili pa rin pong bakbakan sa Gaza. Sa gitna pa rin po naman ng umiiral pong tigil putukan sa Gaza Strip, dagok ho naman ang kawalan ng supply ng langis. Ayon po yan sa inilabas pong pahayag ng Hamas. At ayon pa rin po sa report, sa halos kalahating milyong umaasa sa supply po ng petrolyo ay aabot lamang sa higit na 250,000 residente ang nabibigyan ng supply nito. Sa pagtansya po ng mga otoridad, aabot sa 660 truck ng gasolina ang nakatakdang dumating sa Gaza, pero aabot lamang sa higit na 100 ang dumating sa kanila. Aabot naman sa 25 ang nasawi matapos masunog ang isang nightclub sa Goa dyan po sa India. Dahil sa trahedyang yan, ipinag-utos na ni Goa Chief Minister Pramod Sawant ang malalimang investigasyon sa pinagmula ng sunog. Bago nga yan, nakipag-usap naman si Indian Prime Minister Narendra Modi kay Sawant at nagpaabot po ng pakikiramay at nag-alok ng tulong sa mga biktima ng malagim na insidente. Kabilang sa mga nasawi ay pawang 4 na turista habang 14 sa mga ito ay ang mga trabahador ng nightclub. Patuloy po naman ang ginagawang pamamahagi po ng ayuda sa mga apektado ng mapapinsalang bagyong Ditwa sa Sri Lanka. Gumamit po ng air assets ang Sri Lankan Air Force para nga maihatid ang mga tulong sa lalawigan po ng Badulya. At ayon sa Disaster Management Center po ng naturang bansa, aabot sa 627 ang mga kumpirmadong namatay, habang nasa 100 naman at 90 po ang patuloy pong pinaghahanap ng mga otoridad. Unti-unti naman bumabalik sa kanilang tahanan ng mga residenteng biktima ng pananalasa ng wildfire sa New South Wales, dyan po yan sa Australia. Ayon sa report nitong linggo, aabot sa higit 80 wildfires ang naitala sa rehiyon. Matatanda nga aabot sa 350,000 ang apektado ng nasabing kalamidad. Ang New South Wales ay itinuturing bilang isa sa most wildfire-prone regions sa nasabing bansa. Maraming salamat kay DJ Chacha, kay Ninong Ted, at sa amin naman pong pagbabalik sa Frontline sa Umaga, Senior Citizen, patay sa sunog sa residential area sa Antipolo. Sa health check, hawahan ng ubo, sipon, at iba pang sakit ngayong magpapasko, paano nga ba maiiwasan? Marami pa tayong good vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Ibabalik po ang Good Morning Kapatid, 7:06 this Monday morning, December 8. Sa Frontline sa Umaga, patay ang isang senior citizen sa sumiklab na sunog sa Barangay Muntindilaw sa Antipolo City. Maghahating gabi nitong linggo nang magsimula ang sunog. Mabilis itong kumalat sa magkakatabing mga bahay. Agad namang rumesponde ang mga bumbero. Tumagal po ng halos 2 oras bago naapula ang sunog. Inaalam pa ang kabuuang bilang ng mga apektadong residente at kung may mga nasugatan. 2 naman ang napaulat na nawawala. Iniimbestigahan din kung ano ang pinagmulan ng apoy. Nananawagan naman ng tulong ang mga apektadong residente gaya ng mga pagkain, inuming tubig at mga damit. Bangkay na ng matagpuan ang 20 anyos na lalaki matapos maligo sa isang creek sa Caloocan. November 29 nang magpaalam ang biktima sa kanyang nobya na maliligo sa creek kasama ang ilang kabataan sa lugar. Nang lumangoy, inanod ang lalaki dahil sa lakas ng agos ng tubig dulot ng malakas na ulan. Sinubukan pa siyang sagipin ang kasama pero hindi na nailigtas. December 1 nang makita sa ilog sa kalapit na barangay ang naaagnas nitong bangkay. Nakaburol na ang biktima sa kanilang bahay. Sa iba naman pong balita, lumabas na raw ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon po yan kay dating presidential spokesperson Harry Roque. May payo pa si Roque
kay Senador Bato. Huwag daw siyang magpapakidnap at igiit ang karapatan niyang madala muna sa Korte ng Pilipinas. Noong Nobyembre, ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na may arrest warrant na ang ICC laban kay De La Rosa dahil sa pagkakaugnay niya sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Mula po noon, hindi na humarap si De La Rosa sa Senado. Sinabi naman ni Remulla na nasa Pampanga ang senador at patuloy na binabantayan ng mga otoridad. Sa ngayon, wala pa ring natatanggap na kopya ng umano'y warrant ang DOJ, DFA at DILG. Usapang trapiko naman tayo mga kapatid. Makikipag-commute-stahan ang ating traffic Tito Mondi Lopez live mula sa C5 Ortigas. Tito Mondi, is it a happy Monday morning? Ano, kamusta na ang traffic dyan? Kaway-kaway. Yes, Mami Chigi, going back to Honolulu, Gabi, Maui. Maui, oh, morning. Oh, diba? Team Commute. Mataas lang yun, eh. Ay, mababa. Team Commute, kaway-kaway sabay, na may pasok. Pero holiday, oh, it's a day. Nandito tayo ngayon. Nasaan na ba tayo? Ang lakas nun. Dito tayo ngayon sa ating C5 southbound. Makikita yung mga kapatid ang luwag ng traffic kasi it's holiday. Pihit tayo, ayan, makikita nyo. Napakaluwag ng daan. O, di ba? Pero maulan. Kaya naman sana maulanan din tayo ng pasalubong. Mula kay Mami Dims at kay Maui David. Tawid tayo. Ayan, pakita natin. Dahil dito, thank you sir, ayan, regular ang traffic dito kasi nga walang paso. Pero makita nyo, ito yung ginagawang road work ng Manila Water. O, di ba? Nagkaroon sila ng pipeline upgrade dito, makikita nyo nakatenga dito. At sabi nga ng mga kapatid natin, reklamo nila mga more than 2 months na yata na ito nakikita. Kahit sa mga netizens natin, ito pa rin nakikita nilang reklamo. O, makikita natin, hindi makalapit. Makita nyo dyan may mga bakal na pwede natin magmawi. At isa pa rito, ang ginagawa ng mga kapatid natin, tatawid dali tayo, ang magiging alternatibong ruta nila, yung papuntang sa mga Capital Commons area. At tatawid tayo, ayan, Capital Commons area. Ayan. O, diba? Ang luwag naman. Yan muna ating morning biyahe update. Napakaluwag ng traffic kasi holiday. Back to studio, kanya-kanya nabitin muna tayo. Woo! Pag ginagawa mo yan, hindi si Darren yung parang nakikita ko dun sa Manila Zoo. Yes. Saka yung mga, ano mo na yun, nasa Manila Zoo, yung nagkukutuhan sila. Ay, Mondi! Huwag ganyan! Mondi! Grabe! Nagkukutuhan! Grabe! Parang na pa rin. Grabe naman, Mama, kasi sinabi mong mag-guess siya sa hayop ka. Hindi! Pero si Mondi, tinan mo, nakaisip ng gano'n, di ba? Sige. Next time, magsusuot ka nung gano'n yung sando na itim, di ba? Parang ginawa niya ata, Mama. Parang ginawa niya eh. Sando ba siya? Sando na itim. Ay, talaga? Kaso nilaban na po. Ay, hula ka naman eh. Nilamit na yung sando. Susunod. Yan mo, sabay tayo dito sa studio. Maraming salamat dito, Mondi. Yan dapat na sa TikTok, Mama. Wawi-wawi. Eto, sa health check naman po, paano nga ba hindi mahawa at makahawa sa ilang sakit na laganap ngayong magpapasko? Pag-usapan po natin yan sa ating pagbabalik. Nasa Spotlight on, pamaskong awitin na ang muling ihatid sa atin ng Coro Cantabile. At sa larga, ngayong malapit na po ang Pasko, may pagtaas o pagbaba nga ba sa presyo ng karning baboy at baka? Alamin po natin yan mamaya kila Laila. O doon po kayong ayos mga kapatid, magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kastano. Ito ang... Good Morning, Kapatid! Nakatutok pa rin po kayo mga kapatid sa Good Morning Kapatid. Kaliwat kanan na nga po ang mga gatherings at salo-salo ngayong magpapasko. Pero nariyan din po ang banta ng hawaan ng ubo, sipon at trangkaso. Nako, tama ka riyan, Mommy Dims. Mas madali rin tayong mahawa at makahawa ng iba't ibang virus ngayong malamig ang panahon.
Para ipaliwanag yan, makakasama natin ang adult infectious disease specialist na si Dr. Jerome Manzano. Good morning, Doc Jero. So, Doc Jero, how cool naman pala your name, Doc. All Doc the way Jero. from Cabanatuan. Cabanatuan. Wow, salamat, Bumiyahe Doc. pa sila. Oh, alam mo, Doc, I just realized na most of our guests dito sa Health Check, usually may biyahe talaga. No? Totoo yan. Siya, Cabanatuan, Batangas, iba-iba. Kaya salamat po for always helping us out, lalong-lalo ng mga kapatid nating nakatutok lagi sa segment na ito. Napaka-importante, Health Check. Yes, kaya naman, Mami Dims, umpisahan na natin ang pagtatanong kay Doc Jero. Doc, madalas kasing napagpapalit yung mga paggamit ng mga terminologies, kagaya ng common cold, ubo, at saka flu, lalong-lalo na kapag nararamdaman natin ito, di ba? Ngayong malamig ang panahon. Ngayon, ang tanong ko, Doc, ano nga ba yung pinagkaiba ng tatlo na to? Yung common cold, yung ubo, at saka flu, at paano mabilis malaman ng ating mga kapatid yung pagkakaiba nito? Okay. Good morning sa mga viewers natin. No? Ang common cold, isa itong sakit na usually mild lang itong symptoms nito. Pwedeng may runny nose, pwedeng bumabahing lang. Minsan may cough din, nasal congestion. Ang causes nito, usually mga viruses. No? Almost half ng mga viruses nito, rhinovirus yung cause niya. Pero may other viruses din. No? Meron tayong adenovirus, meron din tayong mga para-influenza virus, coronavirus, at pwedeng influenza virus din. So, kumbaga yung common colds ay milder form. Pag sinabi mong ubo, isa naman itong symptoms, no? Pwedeng dahil sa allergy, pwedeng sa pneumonia, or pwedeng sa common colds din, may ubo. Yung pag sinabi mong influenza, ito usually sa Tagalog tawag natin dito, trangkaso. Oh. Ito naman, virus din ang cause nito, pero mas severe form siya. Ito yung influenza na tinatawag. Seasonal din siya, pero sabi ko nga, mas severe kasi usually ang manifestation niyan, fever, chills, so body malaise, yun, at saka generalized body weakness. So, para madaling tandaan, common colds, parang sipon lang, ubo, pwedeng dahil sa common colds, pwedeng sa pneumonia din, bacterial pneumonia. Pag sinabi mong influenza, ito yung mas systemic yung manifestation. Mas malala ka. Pwede siyang mag-lead sa mas malala pang mga complications. Doc Jero, ang ganda ng pagkakasalansan mo ng mga bagay-bagay. Kasi alam mo naman, kahit ako, matagal na akong nanay, 22 years na halos, sa akin parang lahat yan, ay parang inuubo, ay parang sinisipon, ay parang tinatrangkaso. Pero iba-iba pala yun. At napaka-importante ang alam po natin mga kapatid, ang kaibahan ng isa sa bawat isa, dahil mas na-address natin ito ng tama. Bakit, Doc Jero daw, mas maraming nagkakaroon po ng ubo, sipon at respiratory illnesses tuwing magpapasko? Okay. So, tuwing Pasko kasi or yung cold season natin, meron tayong natural defenses sa katawan natin eh. Yung ilong natin, tsaka yung respiratory tract natin, may natural defenses yan. So, kapag ka malamig, tapos dry, yung natural defenses natin na yun, nagwi-weaken, no? Humihina. So, mas madali tayong nakakapitan ng mga viral infections. Tapos, syempre, tuwing Pasko or yung mga holiday season, alam naman natin, no? Kumpul-kumpul yung mga tao. Mas mataas yung tsansa na meron tayong close contact sa mga taong merong viral infection. Lalo na yung mga bata, kasi yung mga bata, sila usually yung wala pang magandang immune system, wala pa silang exposure, wala pang bakuna. So, minsan carrier sila nung tinatawag natin mga respiratory viruses. Pwede din ba dyan, Doc, yung mga stress? Yes, pwede kasi yung stress natin, tsaka yung kulang ng tulog. Sabi nga sa studies mga taong less than 7 hours na tutulog sa isang araw, sila yung mataas yung propensity to develop mga viral infection kasi nagwi-weaken yung immune system nila. Yung mga din na-expose sa smoking, yan, so, yung mga risk factors. Dok, tatawanan kami nila Kuya Edison dito, yung cameraman natin, kasi sabi, less than 7 hours, kota na pala tayo. Kuya Eds, hindi pa tayo umabot doon. Kaya alam mo, maraming guilty dito. At isipin mo na lang, Dok, pati mismo sa mga kapatid nating nanonood ngayon, siguro sabi nila, naku, kailangan pala 7 hours and above para maiwasan. Kasi alam mo, ayaw mo rin nagkakasakit sa ganitong panahon dahil gusto rin nating ibsan ang pressure sa ating medical
practitioners like the doctors, ERs, ito yung pinakahitik talaga, di ba, Doc? So ayaw mo nang dadagdag ka pa. Totoo yan. And of course, Mami Dims, kasi sobrang dami ng gatherings na pinupuntahan natin ngayon, di ba? May mga reunions, Christmas parties, ayan. So mas vulnerable talaga tayo na mahawa, and at the same time, makahawa din ng iba't ibang viruses na nagdudulot ng sakit. Kaya naman mga kapatid, kung meron po kayong sintomas kagaya ng ubo, sipon o kaya lagnat, pinaka-safe pa rin po na wag muna tayong makihalubilo sa iba't ibang tao para hindi tayo makahawa. Pero kung hindi talaga maiiwasan na kailangang lumabas, magsuot tayo ng mask, maghugas ng kamay, at iwasan ng close contact. Eto naman, Doc, ano naman yung mga unang sintomas na dapat bantayan ng ating mga kapatid para malaman nila na, ay, kailangan ko na palang magpatingin sa doktor? Usually, itong mga respiratory illnesses na to, self-limiting, no? Kasi hintayin mo yung katawan mo na malabanan niya yung virus. So, usually hindi kailangan ng antivirals, tsaka antibiotics unless magkaroon ka ng mga complications. Pero ito yung mga dapat mong tignan, no? Tandaan, mga red flags kapag kailangan mo na magpakonsulta sa doktor. Unang-una, pag sobrang taas ng lagnat mo na hindi bumababa, tapos sobra yung ubo mo, yung hinihit-hit ka na ng ubo, hindi tumitigil yung ubo. Tapos di ka na makakain, hirap na hirap ka ng huminga. So yun yung mga dapat mong bantayan, no? Kasi syempre, ang diagnosis naman natin nung common colds or influenza, malaking part dyan is clinical. So hindi naman lahat ng parte sa mundo ay sa Pilipinas mayroong mga respiratory panels para ma-detect kung ano ba to, influenza, RSV, or adenoviruses. So, mahalaga, malaman natin kung ano yung mga red flags na yun. Doc, paano to nakakatulong, Doc, ang flu vaccine ngayong holiday season? Sino yung may pinakakailangan na makakuha ng flu vaccine? Yung flu vaccine natin, kasi yung flu, di ba sabi ko kanina, influenza ang cause nito. Medyo magaling tong influenza kasi kaya niyang mag-mutate. So, yearly dapat binibigay yung vaccine. So, hindi porket meron ka na today, ay forever na yon, for life pwede. Kailangan renewable. Yes, kaya yearly siya binibigay. So, sabi ko nga kanina, usually sa cold season to, no? So, bago mag-December, dapat meron ka ng immunity. So, binibigay yon usually September, October, kasi it will take time for the body to develop immunity. So, at least 4 weeks. So, usually September, October yan binibigay para pagka November, December, malamig na, meron ka ng protection. Ready ka na, ika. So, doon sa tanong mo kung sino yung mga mas nangangailangan, anyone naman pwedeng mag-receive ng vaccine as long as 6 months or older. Pero yung priority groups natin for vaccination would be yung mga elderly kasi sila yung mas prone sa mag-develop ng, yung may tinatawag kasi tayong post-influenza pneumonia. Sila yung mga bacterial pneumonia na makukuha after nung viral infection. Yung mga pregnant patient natin, anytime during pregnancy, any trimester, tapos children, no? Tapos yung mga healthcare workers natin, kasi sila yung mas exposed sa... Huwag natin kalimutan yung mga healthcare workers kasi kawawa din. Ito naman, Doc, may mabibigay ka bang tips para sa ating mga kapatid para makaiwas sila sa sakit ngayong holiday season? Para makaiwas sa sakit, syempre kailangan vaccinated ka, no? Kailangan, kung ikaw ay eligible na doon sa vaccination, mag-receive ka, no? Meron kang RSV vaccine, meron ka din ganyan, meron din tayong flu vaccine, pneumococcal vaccine. Tapos, kung meron ka ng simptomas, alam mo na sinisipon ka, inuubo ka, at pupunta ka sa gathering, sana kung kaya, hindi, no? Pero kung hindi maiwasan talaga, poor ventilation, napakalaking risk yan na magkaroon ng transmission. So, face mask, hand hygiene palagi, medyo lumayo ka ng konti, no? Huwag kang makipag-share ng utensils. Tapos, vaccination. That's very right. important. Ayan pala. Tsaka,
yun nga, parang sa mga kapatid po natin, kapag kayo nakakaramdam na ng mga sintomas na ito, huwag na po tayong masyado makipaghalubilo. At kung kinakailangan yung pumunta sa inyong mga family gatherings, pag-mask at huwag na lang magpasabi. Okay naman yun di ba, Doc, na parang respeto din, syempre, sa mga taong nandoon na, alam mo naman, ito yung pinaka-prone. Parang buong pamilya may sakit kasi nga may isang hindi nagsabi na meron na palang nararamdaman. So mag-iingat po tayo, Doc Jero. Maraming salamat for coming all the way from Cabanatuan to here. Doc Jero, you're always welcome here. Any social media accounts we can follow you on? Just follow me on my Facebook, Jero Manzano, and dun sa TikTok ko, at Dr. Jero 888. Tapos yun, ang clinic ko sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Cabanatuan. Tsaka sa Nueva Ecija, I'm practicing as an infectious disease specialist. Doc Jero, maraming salamat. Thank you. I want to take this opportunity dito sa Health Check to congratulate our very own Doc Richard Gadiaza, graduating from cosmetic surgery yesterday. Mainit-init pang balita. Mainit-init ba? Thank you, Mami Doc, James. I will let you thank whoever you want to thank at the moment. Nako, unang-una gusto ko magpasalamat kay God. Yes. Thank you. And of course, thank you to my GMK family. Basta, mga magulang ko, mga kaibigan ko, mga mentors ko na tumulong sa akin. So, thank you, thank you. Doc, congratulations, and we cannot wait to watch you do all the great things you're gonna do as a cosmetic surgeon. Thank you, Mommy. Thank you so much. Sa aming pong pagbabalik, kukumustahin natin ang bentahan ng karneng baboy at baka sa Mandaluyong Public Market 2. Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Mga kapatid, ngayong umaga, Koro Cantabile. Good morning, mga kapatid. Saan ka pa pesto? Hindi, dapat doon. Nakita kita doon. Sabi ko, alala mong bumita ako. Good morning, mga kapatid. Good morning, mga kapatid. Ma'am Sharon Abisamis, ang ating choir master, maestro. Good morning po, ma'am. Alam kong bumiyahe pa kayo. Dims kasi sila, they come from different parts and sa Luzon lang naman. So may taga Manila, taga Fairview, taga Quezon City. So maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sa pag-invite niyo sa amin dito sa inyong At show. Beso Sharon, you know, I have to commend you. It's different. Of course, we know the chorus sounds fantastic. It's amazing, stellar, but the look, I love so much. It's so festive. The colors are so nice kasi we're so used to seeing red and green. But this one, you created jewel tones. Ang ganda. Like a fiesta. Oh, like a fiesta. We all love a fiesta in the Philippines. Speaking of fiesta, meron po ba tayong mga pupuntahan, pinaghahandaan ng mga special events this Christmas season? Meron po kami mga kakantahan po ng mga company, mga year-end activities, and also sa government agency this coming week. And also, we will have
have a concert, Christmas concert in a church this coming Sunday. So yan po yung mga ganap o mga events po namin this December. Dre, dito naman tayo sa gitna para makita natin ang ating mga dito, alam mo, mga Dims, kapatid. bumiyahe din sila. Di ba, tumugtog kayo sa Oslo, ang dami yun na kayo mga tinugtugan. Sige, siksik mo yung sarili mo. Kaya nga, oo. Hanapin mo. Kaya nga. Sige, pag nahanap mo, hirap na hirap ka, ha? Bakit sabi ko nga, kailangan side view tayo. Pag ako pumayat, ganito lang. Pero, kayo po, saan kayo usually mapapanood, kumakanta, at ano-ano yung mga, kumbaga, genre ng inyong kinakanta? Kumakanta po kami sa mga theater, sa Metropolitan Theater, sa mga theater po sa UP Diliman, and also in other Konsunji Theater also. And we also sing in different churches and also different government agencies. And also pag na-invite kami ng mga iba't ibang companies sa iba't ibang events nila. Anniversary, whatever. And Sabi also nga yung, po, yung mga songs po namin ranges from classical to contemporary, international to local. Yan po. Galing. Ang galing, ang husay. Sabi nga po ni Mama Chiki kanina habang nanonood po kami sa inyo, ang linis-linis daw po ng inyong mga boss. Si Ellie. Ellie. Kamusta ba kayo? Sa baba Kamusta Iheads? Kamusta Iheads? Ay, di pala. Akala ko Ellie Buendia. Ellie Buendia yun. Ellie. Sabi siguro ni Ellie, ako pa talaga napagit. Kaya sana pag-pesta, Ellie, gusto mo promote mo yung mga social media accounts nyo ng Coro Cantabile. Parang kung sino pa yung pinakamahiyain yun. Well po, for Coro Cantabile, follow us po on Instagram at Coro Cantabile PH, and for Facebook po, it's Coro Cantabile lang po. Bariton ka ba? Ayaw ba? Bass. Bass, no? Bass. Nakita mo kung paano niya sinabi. Gusto ko pag nagbalita ka bukas, gano'n. Oo, malalim yung boses nito. Coro Cantabile! Very good! Di ba ganyan Italian? Yes, di ba? yes. Coro Cantabile! Naku, sayang naman si Angela. Hindi pa sinama dito. Can I recruit you as one of our singers? Si Angela po! Pag kina-recruit niyo po si Angela, katapusan na po na po. Baka di na kayo makikita si Ma'am Bachanga. Ma'am Sharon, maraming salamat. Maraming salamat din po. Any other people or establishments you want to thank at the moment? Baka po meron kayong gusto pang pasalamatan. We thank our supporters. We have our patrons as well who supports our group, because our group does not only do concerts, but we reach out to people. We have outreaches, so there are people who give us money to help us as we sing and do a benefit concert to those people. Maraming salamat, Ma'am Sharon. And alam ko, Christmas party nyo mamaya. Enjoy kayo, ha? Pizza tayo dyan. Thank you! Thank you! Coro Cantabile! Thank you so much! Thank you so much, Andre! Eto na mga kapatid, habang mapalapit na po ang Pasko, taas-baba na po ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang karne. Kaya naman si Laila lumaga sa Mandaluyong Public Market 2 para alamin ang presyohan ng karneng baboy at baka ngayon. Laila, kumusta ang bentahan dyan? Angela, grabe! Ang taray ng choir, hindi ko kinakaya ang powers. Oo, pero huwag nila akong hahamunin, pumapatol ako kahit di maganda boses ko. Anyways, good morning mga kapatid! Good morning, studio! Andito nga tayo ngayon sa Mandaluyong Public Market dahil taas-baba nga ang mga presyuhan ng ating karne. Partikular sa baka, yan po ay 3 linggo na simula ng magtaas. Pero pagdating naman sa baboy, 1 month na siyang mababa. Dito yan sa Mandaluyong Public Market 2. Kasi kanina narinig ko sa balita ni Chacha, mataas yata ang presyo ng baboy sa Quezon City. Pero dito sa Mandaluyong Public Market, sabi nila ang baboy daw ay madami ang supply kaya hindi mataas ang kanilang bentahan dito. Okay, mag-rundown na tayo ng presyuhan habang busy ang bilihan ng baka dito sa In the Right Corner. Ayan,
di ba? Sige. So, presyuhan natin ang baka. Ang mabenta sa kanila ay ang sirloin. Nasa 480 pesos po yan kada kilo noon. Tumaas po yan ng 20 pesos ngayon. 500 pesos na yan kada kilo. Pagdating naman sa tenderloin na masarap din, no? Hindi ba? 800 pesos yan kada kilo noon. 3 weeks ago po yan. Ngayon, nasa 1,000 pesos na ang presyuhan yan. 200 pesos ang itinaas. Sa top round beef naman, 20 pesos din ang itinaas mula sa dating 480. Ngayon, 500 pesos na yan kada kilo. At ang round steak naman, ganun din, 20 pesos ang tinaas, 500 pesos na po siya kada kilo ngayon. Ang kamto, ang laman na hindi daw masyado mabenta sa kanila, ha, ay tumaas ng 440 siya noon, 460 siya noon. Di grabe, 120 pesos na yan. Ang aga ng math. Okay, pagdating naman sa baboy, ang pinakamabenta sa kanila ay ang liempo at ang kasim. Okay? So, 380 pesos dati yan, bumaba po ng 20 pesos. 360 pesos na yan kada kilo ngayon. At ang kasim naman, mula sa dating 330 pesos, ngayon bumaba ng 10 pesos, 320 pesos yan kada kilo. Ang pata, 290 pesos kada kilo noon, ngayon 280 pesos kada kilo na lang yan. Ang ribs, ganun din, bumaba ng 10 pesos a month after dahil 290 pesos siya, ngayon 280 na lang. At ang tenga, ganun din ang presyo, 280 pesos po siya kada kilo, 10 piso rin ang ibinaba. Ngayon, medyo nangangati yung palad ko, tsaka yung anit ko, Angela Lala, kaya gusto ko sana mabigay ng 500 pesos bilang pampaswerte on a Monday at Immaculate Conception ngayon, hindi ba? Sa ating mga tindera dito sa Mandaluyong Public Market 2, tawagin na natin in the right corner ang magbebenta ng baka. Ayan, si Ate Lara na 13 years na nagbebenta ng baka. And in the left corner, wearing blue shirt, si Ate Belia na 1986 pa raw, nagbebenta ng baboy. Okay, so ganito lang ang mechanics natin mga ate. Ayan, paramihan tayo ng masasabi ng luto. Dito ka. Paramihan lang tayo ng masasabi ng luto ng baboy at ng baka. Pero dahil ikaw ang nagbebenta ng baka, baboy ang toka mo. At dahil ikaw ang nagbebenta ng baboy, baka ang toka mo. Okay, ready? Paramihan tayo within 1 minute. Ready? Timer starts now! Caldereta! Pork humba! Beef steak! Mechado! Papaitan! Humba! Ano yun? Shanghai! Oh! Balbakwa! Oh, nagugulo lang sa inyo! Apritadang baboy! Mechadong baka! Caldereta! Sinigang! Sinigang na baka! Nilagang baka! Nilagang baka! Ay, baka! Nilagang baka! Ano? Nona? Ano na? Ibig sabihin na panalo ay si Ate Lara! Ikaw naman kasi na baka! O ayun! Dahil dyan, ate, meron kang 500 pesos! Ay, Beres! Ano yan? Pangkape! 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 Ayan, may pangkape na sila ngayon. Dito, Angela Lala, saya lang, hindi ba? Okay, bago kayo balik sa studio, tanong, anong karne ang mahilig bumusina? Ano? Eddie! Beef! 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 Anong karne ang mahilig maniwala sa panloloko ng jowa? Ano? Edi, Manu Pork! Maraming salamat talaga, Laila! Sa TikTok, kaway-kaway sa mga SMP sa mahalang malalamig ang Pasko. Painitin natin yan sa Santa Tell Me Sayawan sa TikTok. Huwag po kayong aalis, tuloy-tuloy lamang po ating happy morning sa pagbabalik ng Good Morning Kapatid! Ayan, alam niyo na itong kantang to? Dahil ito po ay nagti-TikTok trending ng mga ka-TikTok. Ayan, natatanin niyo ba si Santa kung legit ba ang love life niyo? O seasonal lang? Naku, mga tanong na ganyan.
natin. Grabe, ang bigat ha. Yan ang pa-Monday namin sa inyo. At para bang Christmas decor daw na tinatabi pagkatapos sa Pasko, ganyan ba ang relationship ninyo? Ganyan ba? Ay, umuo! Hindi po. Baka legit naman yung sayo. Yung sayo, baka seasonal. Yan ang kailangan natin malaman. Pero isayaw nyo na lang, di ba? Mag-happy-happy lang tayo ngayon. Ito po ay isang hit song ni Ariana Grande from 2014. Ang tagal na, pero sinasayaw pa rin ng mga bagets, di ba? Santa Tell Me. Yes, Ariana. At para sa ating dance tutorial, makakasama natin ang BLC dancers all the way from Kawit, Cavite. Good morning, kapatid! Morning! Nagtatanong tuloy sila, legit o seasonal ang aking relationship status? Nandyan tayo ngayon. Aray. O, di ba, Jerson? Good morning sa'yo. Good morning po. Ikaw magtuturo sa atin. Yes po. Itong TikTok na to uso-uso na papanood natin ngayon. At gusto namin ituro sa inyo, ayan, pang Christmas party na naman, di ba? Yes. Okay, start tayo dun sa first step, Jerson. First step na, is? Oo, yung ganyan. Criss Criss cross ang tawag. Tapos ganito lang ang kamay, mga Yes. mami, okay? Again, patingin. Criss cross. Cross. Yon. Yes. And then next Next step. step is Bart Simpson. Bart Simpson? Paano si Bart Simpson? Like this. Bart. Hataw na. Hataw na. Galing bilang yan, Yes. di ba? Hataw Okay. na. So, kaduktong po yan ng Criss. Cross. 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 And hataw Hataw na. na. Very Hataw good. Okay, next. Next Jerson. is tiptoe. Tiptoe? Single, double, Ito po yung double. mabilis. Okay, yes. go. Ito po yung pinakamabilis na part. Sige. Okay. And single, double, Yung para mahingalin tayo ng konti, di ba? Pampapayat yan, mga tita. Okay, anong gagawin natin sa kamay natin? Dito lang Then, sa pocket. Yun lang. Single, double. Last step. Last step is Dito. fila. 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 Ay, para kang nagwawalis lang ng Yes, dingding. then lamok. Tapos, isa lang yon. Pinatay ang lamok. Ah. Okay. Ay, eto na yung paborito kong step na gagayahin ninyo. Pag marinig ninyo yung Santa Tell Me, eto na po. Ano yan, nakikita nyo lahat laging ginagawa sa TikTok to. Para kayong nagugupit lang, naglilinis o kaya nagugupit ng halaman. Tapos, hawi ang halaman. Okay, tapos ito yung parang natapilok. Natapilok. And then step back and give me a yes. One more time. Ito po, galing sa nagahardin, di ba? Nagugupit ng halaman, hinawi, tapilok. O, balik tayo. And give me a yes. Ang galing. O, kaya nyo na yan, mga mami. Basta play lang kami ng music, makisayaw lang kayo sa amin, ha? Let's Jerson, go. are we ready? We're ready. From the top, let's go, DJ Moti from the top.
Hindi na ako matapilok ko ngayon. Thank you, guys. Ano, legit ba? Legit or seasonal? Legit or seasonal? Legit! 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 Oh, hello. Hi! Alam na kung sino yun. Saan kayo makokontak? Makokontak niyo po kami sa page ng Blacklisted Group. Okay? FB, Facebook. Okay. Sa Facebook. Hanapin niyo sila para sa mga Facebook party kung kailangan niyo ng kasaya. Maraming salamat sa BLC Dancers. Good morning sa mga taga-Kawit Cavite. Let's go, mga kapatid. Until our next TikTok dance. Keep grooving, mga kachikta. And that is it para sa ating Happy Monday! Happy birthday po sa aming Hapa Technical Director, Hapa Jeff Cruz of Happy birthday to Happy birthday! Wow, 17 days. Alright, tuloy-tuloy lang po sa pag-spread ng good vibes, kapatid! At para sa kids, more fun pa tayo dahil susunod na ang Little Princess Sarah at Dog of Lantern. At tututok pa rin sa mga weather updates. Palamig na, mga kapatid.